Ang isang napaka-OP na ability na magpapahirap sa kahit na sino na ginamit ng isa sa mga personal bodyguards o ang mga assassin na ipinadala ni Prince Benjamin sa lahat ng mga lower ranking princess sa kanya. At ang paggamit ng mga prince ng mga ability ng kanilang mga Nenbeast na magpapahirap at magpapakomplikado palalo sa sitwasyon. Bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo kapag may bago tayong video. And also, meron din tayong official Facebook page and official TikTok accounts para palagi kayong updated sa announcements sa Hunter x Hunter at sa channel natin. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's go! Pinamagatan ang chapter na ito na ability. At dito ngay makikita nating nag-uusap na itong si Kurapika at itong si Vergil na ang captain ng mga bodyguard squad sa loob ng 13th Prince na si Marayam. Dito hindi nagkakaintindihan ng dalawa dahil tinatanong nga nitong si Kurapika si Vergil kung nasaan sila, knowing na sinabi nga ni Hanzo na way back nang pumunta siya sa kanilang residence, wala doon ang prinsipe. Wala silang lahat doon at ang natatanging nandoon lamang ay ang Nenbeast ni Prince Marayam. For that reason, nililinaw at sinisigurado talaga nitong si Kurapika kung nasaan itong sila Vergil. Pero dito'y nagalit si Vergil na para bang nagmamalaki at nagmamataas itong si Kurapika dahil ito pang nagtatanong sa kanya sa halip na itong si Vergil ang mag-question sa kanya. Sinabi ni Vergil na itong si Kurapika ay isang commissioned na bodyguard lamang na nanggaling sa isang external organization. Wala siyang karapatan. Natanungin at pagmataasan itong si Vergil dahil unang-una sa lahat, hindi nga pwedeng makipag-usap o mag-initiate ng isang phone call ang isang lower ranking bodyguard sa isang higher ranking bodyguard. Kaya naman dito'y itong si Vergil ang nagtanong kay Kurapika habang sinasabi kung ano daw bang nangyayari sa labas. Bakit ganoon ang mga tanong ni Kurapika sa kanya? Pero dito'y bumalik din agad itong si Hanzo. Habang nire-report kay Kurapika ang nakita niya sa loob ng residence nila Prince Marayam pero na-confirm niya na wala pa rin talaga sila doon. Kaya dito'y naisip ni Kurapika na surely this is because of a Nen ability. Pero hindi niya ma-figure out kung ginawa ba yon ni Prince Marayam or ng Nenbeast niya para protektahan at itago ang kanilang mga sarili. Or pwede din namang sila ay nakidnap nang hindi nila namamalayan habang tinatransport sa ibang dimension. Nang dahil doon, naisip nitong si Kurapika na ang pinaka-best na gawin ay ang sabihin at ipagtapat kay Vergil kung ano ang katotohanan ang tungkol sa mga Nen ability. Pero mula pa lamang nang marinig niya kung paano makipag-usap at sumagot itong si Vergil, na-confirm din niya agad na magiging mahirap ito kausap. Napakataas ng pride nito at hindi ito basta-basta maniniwala. Kaya naman ang natitirang choice niya ay ang kausapin itong si Bisky na nasa side niya nila Prince Marayam. Therefore, malalaman nila kung anong sitwasyon at magkakaroon sila ng sapat at tamang pagpapalitan ng impormasyon dahil si Bisky nga ay marunong gumamit ng Nen and itong si Vergil naman ay surely hindi daw marunong dahil hindi niya alam ang nangyayari. Dahil din dun, naisip nitong si Kurapika na gumawa ng paraan para makausap itong si Bisky. Sinabi niya kay Vergil na kumuha at tumawag siya ng isa sa mga bodyguards na nanggaling sa asosasyon at palabasin nila ito ng pinto, palabasin sa residence nila para i-survey at tingnan kung ano talaga ang sitwasyon at kung anong nangyayari sa kanilang residence. Dahil ipinagtapat dito ni Kurapika kay Vergil na ang kanilang residence ay under the influence of a Nen ability, na ang kanilang room daw ay possibly mataas ang tsansa na i-transport sa kung saang lugar, sa kung saang dimension na hindi pa nila mako-confirm not unless magsasagawa sila ng isang investigasyon na dahilan nga kung bakit inuutusan itong si Kurapika na magpalabas si Vergil ng isa sa mga hunter mula sa asosasyon. Pero guys, makunat talaga itong si Vergil. Nagmatigas pa ito at sinabi kay Kurapika na napakatindi daw ng mga claims niya. Hindi ito naniniwala habang sinasabi pa na kapag pinagpatuloy nitong si Kurapika ang pagbibigay sa kanya ng mga utos, ang pagsasabi ng mga walang kwentang mga bagay ay ide-depict at i-consider nila itong declaration of war. At bilang ang bodyguard squad captain nitong si Prince Marayam, sinabi pa nitong si Vergil na huwag siyang maliitin nito, huwag siyang basta-basta bigyan na lamang ng mga utos at ng mga advice nitong si Kurapika. Nang dahil nga sa alam ni Kurapika na hindi siya basta-basta makaka-push through dito kay Vergil dahil napakakunat nga ng utak nito, tinanggap na lamang niya ang sitwasyon. At dito na nga itong si Vergil naman ang nagtanong ng mga questions dito kay Kurapika habang sinasabi na kung ano na daw ba ang impormasyon. At kung may nakuha, kung may nasagap na daw ba silang detalye sa kung sino ang suspect, kung sino ang salarin sa nangyaring pagpatay at pag-assassinate sa 12th Prince na si Momose. Dahil first of all, hindi sila makasagap ng impormasyon. Dahil alam naman natin guys na may rule dito sa nangyaring succession war na ang mga lower ranking bodyguards ay hindi pwedeng makipag-usap o hindi pwedeng mag-initiate ng isang call papunta sa mga higher ranking bodyguards.
At bilang ang bodyguard ng 13th Prince, ang natatanging pwedeng kausapin at initiatean ng tawag lamang nitong si Vergey ay ang mga bodyguards ng 14th Prince na si Prince Wobble. Nasabi dito ni Vergey na although parehong lower rank daw si Prince Wobble at itong si Queen Oito, since hindi sila directly involved sa nangyaring krimen, pwede silang makipag-usap at humingi ng impormasyon sa iba pang mga prinsipe, sa iba pang mga bodyguards. Dahil seemingly napaka-obvious dito guys na naghahanap ng impormasyon itong sila Vergey, pero since mismong kapatid ni Prince Mariam ang namatay at nakadikit lamang sa quarters nila, hindi sila basta-basta makasagap ng impormasyon dahil nagpapaka-wary sa kanyang ibang mga prince ang ibang mga bodyguards. Sa pamamagitan ng pagbibigay nitong si Kurapika ng impormasyon na hinihingi nitong si Vergey, magkakaroon naman daw ito ng kaangkop na reward. At yun ay ang pagpapadala ni Vergey ng mga association members ng mga bodyguards papunta dito kila Wobble. Dahil naisip siguro nitong si Vergey na napakadami na nila ngayon. Dahil nga matapos ang pagkamatay ni Prince Momose, talagang mananatili na ang iba pang mga bodyguards na kinuha ng Queen papunta dito kay Prince Mariam. Dahil alam din niya na kulang at talagang kakaunti na ang natitirang mga bodyguards ni Prince Wobble, kapalit ng impormasyon, willing siyang ibigay ang mga association o ang mga hunter na mga bodyguards ngayon nitong si Prince Mariam. Pero dito'y pinarang kaagad nitong si Kurapika si Vergey habang sinasabing meron na silang concrete na information sa kung paano namatay si Prince Momose. Tinanong din dito ni Vergey at nilinaw niya talaga, sinigurado niya kung talagang alam nila Kurapika ang nangyari. Habang sinasabi kung alam daw ba ni Kurapika ang identity ng killer. Na sinagot ni Kurapika na of course kasama yon sa impormasyon na nasagap nila. Pero dito din ay nagbigay pa ng mas malawak na impormasyon itong si Kurapika. Binanggit niya na nagkakaroon sila ng coalition, ng alliance sa iba pang mga lower ranking prince para hindi sila pagtulong-tulungang patayin ng napakadali ng mga higher ranking prince. Sinabi ni Kurapika na as of now, meron siyang alliance kasama ang 3rd Prince, ang 5th Prince at ang 9th Prince. Nakilala natin bilang si Prince Zhanglei, si Prince Tsubepa at itong si Prince Halkenberg. Dito din ay nasabi nitong si Kurapika na as of now din ay nagkakonduct siya ng lessons, nagtuturo siya sa mga bodyguards na kung paano gumamit ng NEN. Pinapakita dito ni Kurapika na talagang hindi siya masyadong hostile at para bang naghahanap siya ng peaceful na solution sa gaganapin na succession war. Sinabi din niya na ang pinaka-goal talaga niya dito ay ang protektahan at ang i-avoid, iwasan ang pagkamatay ng mga batang prinsipe dahil ayaw talaga nilang dumanak ang dugo. Kaya naman dito ay sinabi niya na kailangan daw silang pagkatiwalaan itong si Vergey. Dahil as of now, dahil nga under the influence of a NEN ability ang room o ang residence nila Prince Mariam, pinipilit at kinukumbinse niya talaga itong si Vergey na magsagawa ng investigasyon para malaman nila kung ano talaga nangyayari and therefore matutulungan nila itong sila Prince Mariam sa kung anumang problemang nangyayari sa residence nila. At para bang pinalalabas dito ni Kurapika na ito ang gusto niyang kapalit ng impormasyon na gustong makuha ni Vergey sa kanila. Na sinagot naman itong si Vergey na okay, kung yun daw ang kailangan nilang gawin, magpapadala daw itong si Vergey ng isang hunter para lumabas ng kanilang room at kung may mapansin daw ito na kahit na anong unusual na bagay ay i-report agad nila kay Kurapika. At kapalit naman nun ay hinihingi naman ni Vergey ang pangalan ng assassin na pumatay kay Prince Momose. Pero hindi pala talaga yun ang gustong mangyari nitong si Vergey. Dinugtungan niya ang kanyang statement na yon habang sinasabi na yun daw ba ang gustong marinig nitong si Kurapika mula sa kanya. Masyado daw sila nitong minamaliit. Masyado siyang tinitingnan ng napakababa ni Kurapika. Dito na nagsimulang magalit itong si Vergey at i-express ang lahat ng tumatakbo sa isip niya. Sinabi niya kay Kurapika na napakarami daw ng nag-occur ng mga deaths sa loob ng residence nitong si Prince Wobble. Napakarami nang namatay sa loob ng residence nila, subalit ang sinasabi lamang ng mga hunter at ng mga NEN users is that dahil ito sa kagagawan ng isang NEN ability. Pero hindi ito magagawang makita ng kahit na sinong hindi marunong gumamit ng NEN. At hindi lamang yun, maging sa ginagawang lecture nga daw nitong si Kurapika ay may nangyayari na naman na pagkamatay ng dulot ng isang hindi na naman kilalang assassin. At sa pagkakataong ito ay kinaklaim pa daw ni Kurapika na kilala at alam nila kung sino ang assassin na pumatay kay Prince Momose. Paano daw nila pagkakatiwalaan nitong si Kurapika at ang iba pang mga hunters o ang iba pang mga NEN users kung ganito ang napaka-convenient ng mga nangyayari sa kanila? Sila lamang ang nakakakita, ang nakaka-perceive ng mga unnatural na mga pangyayari sa mga residences na para bang napakadali nilang mamamanipula ang mga pangyayari. Kaya naman binigyang diin talaga nitong si Vergey na wala silang balak na buksan ang pintuan, wala silang balak na magpalabas ng kahit na sino sa mga personnel nitong si Prince Mariam.
Kaya naman kung talagang gusto daw magkaroon ng alyansa nitong si Kurapika sa 13th Prince, sabihin at ibigay niya ang identity ng assassin kahit na hindi pa sinusunod at hindi pa ginagawa nitong si Lavergay ang kapalit na hinihingi niya. Knowing na it can't be helped at talagang hindi magbabago ang desisyon nitong si Vergay, sinabi na lamang nitong si Kurapika kung anong gusto nitong marinig. Inamin ni Kurapika at isinare niya kung sino talaga ang assassin na pumatay kay Prince Momose. Kinonfirm niya na ang killer na yon ay itong si Tough D, ang bodyguard na nanggaling kay Queen Swinko. Sinabi din niya na matapos daw umamin nitong si Tough D na siya ang pumatay sa pamamagitan ng isang will ng isang letter na iniwan niya, nag-suicide din agad ito para hindi na ito magatasan pa ng impormasyon. Pero alam naman natin ang katotohanan guys, hindi talaga yun ang nangyari. Pinuntahan siya nitong si Hanzo at inassassinate siya at pinatay as a revenge sa ginawa niyang pag-assassinate din kay Prince Momose. Pero para nga hindi ma-reveal ang ability ni Hanzo, para hindi ma-reveal kung ano man ang mga bagay na nag-take place sa ginawang pagganti na yun ni Hanzo, ay pinalabas na lamang nila na nag-suicide itong si Tough D. Sa will na yun na iniwan daw nitong si Tough D bago siya mamatay ay inilagay ni Tough D ang tungkol sa kung paano niya pinatay itong si Prince Momose, ang tungkol sa kanyang ability at kung ano man ang ginagawa niya habang nangyayari ang krimen. Sinabi din dito ni Kurapika na sa pamamagitan niya ng ability ni Tough D, napatay niya si Prince Momose sa loob ng kanyang private room habang itong si Tough D ay nakahiga at nagpapahinga mismo sa kanyang sariling higaan. Pero pinaalalahanan niya itong si Vergay na ang impormasyong ito ay hindi pa alam ng mga outsiders. Meaning ang ibang mga prince, ang ibang mga bodyguards ay hindi pa talaga aware sa mga impormasyon na binanggit niya. And although it is already a given at alam na nila, na-confirm na nila ang assassin since nanggaling ito sa isang higher ranking na queen, sa isang higher ranking na prince, hindi nila basta-basta maididiin ang kung sino mang mastermind at kung sino mang nakaisip ng planong yon. At ang magiging kalalabasan lamang nito ay itong si Tough D lamang ang pinakamabibigyan ng punishment. Na para bang palalabasin lamang nila na sariling gusto lamang yon itong si Tough D, sariling will niya yon, walang nag-utos sa kanya at mag-isa lamang niyang ginawa ang trabaho. Dito din ay nabanggit ni Kurapika na kailangan na nilang i-expect na tuwing may mai-involve na higher ranking prince, na higher ranking queen, palaging magiging mas conspicuous lamang mga bagay-bagay at hindi nila magagawang maidiin ang mga higher ranking ng mga individual na yon. Nang dahil dito, patuloy lamang daw mangyayari ang cycle of assassinations. Kaya naman talagang kinukumbinse nitong si Kurapika itong si Vergay na pumasok na sila sa isang coalition para hindi madamay at agad na mapatay itong si Prince Mariam. Nang dahil dito, nagpasalamat itong si Vergay pero hindi pa niya nawawala talaga ang kanyang suspicions habang sinasabi na hindi daw ba ang Hunter Association ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pot o ang urn ceremony, na dahilan kung bakit nagaganap nga ang succession war, na maaaring pumasok sa isip nitong si Vergay nang dahil lang nga sa alam and aware naman tayong lahat na may kinalaman ang Nen sa ginawang seremonyang yon, and knowing na ang mga nanggaling na individual sa Hunter Association ay marurunong gumamit ng Nen, pinaghihinalaan niya ngayon ang mga hunters. Matapos ang call sa gitna ni Vergay at ni Kurapika ay nag-usap na naman silang dalawa ni Hanzo habang sinasabi ni Hanzo at na-realize niya na even at the beginning pala talaga ay hindi sila nagugustuhan ng kanilang captain. Dito din ay nabanggit ni Kurapika na since itong si Hanzo lamang ang nakakaalam ng situation at walang kahit na sinong tao sa loob ng tunay na residence nila Prince Mariam ay pinababalik niya doon si Hanzo. Habang sinasabi ni Hanzo na within break naman daw o within a specific limit ay babalik naman ang kanyang katawan na ito na doppelganger papunta sa kanyang original na katawan. Kaya naman for the meantime ay tinatanong niya si Kurapika kung may gusto daw ba itong si Kurapika ipa-check sa kanya habang hindi pa natatapos ang duration ng kanyang ability. Dito din ay nabanggit nitong si Kurapika na para bang nakakapagtaka daw na hindi tinanong nitong si Vergay kung sino ang source of information ni Kurapika para malaman kung sino ang killer. Na baka daw isipin ni Vergay na may nangyaring isang inside job kaya alam ni Kurapika kung anong nangyari. Pero ni-reassure naman siya ni Hanzo na hindi naman daw siguro pero mananatili siyang mapagmatsyag kung sakaling yun daw talaga ang case. Pero dito'y umalis na itong si Hanzo at habang umaalis siya ay tinanong at pinaalalahanan niya ulit si Kurapika kung may gusto daw bang ipacheck si Kurapika sa kanya. Pero dito'y sumagot si Kurapika habang sinasabing wala daw siyang kailangan. Ang kailangan nila ay ang siguraduhing masecure ang information para sa safety ni Prince Mariam. Na dahilan kung bakit mas lalo pa lamang inadmire nitong si Hanzo si Kurapika dahil hindi ito selfish para sa lahat ng bagay at iniisip talaga niya ang kapakanan ng ibang mga tao. Then umalis na nga itong si Hanzo at ito namang si Sakata ang lumapit kay Kurapika para hingi naman ng impormasyon tungkol sa nangyari sa residence nila Prince Mariam
dahil narinig at nalaman nitong si Sakata ang tungkol sa binanggit ni Kurapika na under the influence of a NEN ability ang residents nila Marayang. Since present din itong si Bobby Mayna sa nangyayaring pag-uusap, tiningnan niya itong si Bobby Mayna kung hahayaan ba sila nito kung hindi sila nito papakialaman sa pagkakaroon nila ng exchange of information. And luckily, pinagbigyan sila nitong si Bobby Mayna na para bang napakaluwag nito at talagang hinahayaan sila nitong gawin ng kung ano mang gustuhin nila. Dahil dito, nagtataka itong si Kurapika na possible daw ba na may pinaplanong kakaiba si Bobby Mayna kaya ganito siya kaluwag. At dito ngay in-explain na ni Kurapika kay Sakata kung ano talagang nangyayari sa residence ng 13th Prince. Sinabi niya na hindi nila alam kung ito daw ba isang atake o isang defense mechanism nila Marayang. Pero possible daw na ang ability na ito ay sa pamamagitan at isang forte ng isang emitter at ng isang conjurer. Dahil ang mga emitters ay kayang magpagalaw ng space itself at ang mga conjurers naman ay kaya daw mag-create ng isang space with various rules. Meaning depende sa kung anong conditions, pwedeng makagawa ng paraan ng mga conjurers para ma-pull off ang ganong klase ng abilidad. Pero since nandoon at nananatili nga ang NEN beast ni Prince Marayam, naisip nitong si Kurapika na possibly at mataas ang tsansa na isang defense mechanism niya yun. Pero kailangan pa rin daw nilang antayin ang key information mula kay Hanzo, na sinagot naman ni Sakata na okay, handa siyang magantay. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay patuloy pa rin tinuturuan itong si Bill itong si Queen Oito na mai-manifest at maggamit ng kanyang NEN ability. Habang si Prince Wobble naman ay nagpapahinga at itong si Shimano ay nagpe-prepare na naman ng kanilang meals. At this point, 37 hours and 30 minutes na ang nakalipas mula ang departure ng Black Whale. Meaning, 1.5 araw na guys ang nakakaraan pero sobrang dami na ng mga nag-take place. Sobrang dami ng napakagulong pagkamatay. As for the current status naman, ang first prince na si Prince Benjamin na ang nanay ay si Queen Unma ay meron pang 13 personal soldiers, 9 Queen Unma bodyguards na ginagamit nila para i-monitor ang younger princess. Ang second prince naman na si Camellia na ang nanay ay si Queen Duazul ay may 12 personal guards pa including 5 associate members. Ang associate members nga pala guys ay ang mga personnels o ang mga tauhan ng mga prinsipe na hinayaan nilang makapasok at makapag-infiltrate sa loob ng Hunter Association para makuha ang favor ng organization at para makuha ang privilege as hunters na kahit na hindi sila nasa loob ng mga residence, nasa labas sila ng residence pero nakapagmamatsyag pa rin sila. And since binasag na nila ang mga rules, pwede din silang pumasok sa loob ng mga residence. Ang third prince na si Zhang Lei ay may 15 personal bodyguards pa, may 5 na associate members, may 3 servants. Now pagdating naman sa servants guys, ang servants naman ay ang mga separate na mga individuals tulad ni Shimano at ng iba pang mga kasamahan nitong sila Prince Wobble na namatay. Hindi sila bodyguards, servants sila. Ang fourth prince na itong si Tserednik naman ay may 15 personal bodyguards pa, may 5 na associate members, at may 5 na servants. Pagdating naman sa 5th prince na itong si Tsube pa, may 14 personal bodyguards pa siya, may 5 na associate members, may 5 din na servants, at pagdating naman sa mga bodyguards na ibinigay ng kanilang mga nanay o ng queen, kapareho lamang sila ng mga bodyguards na ibinigay din nitong si Queen Duazul dito kay second prince na si Camellia, na para bang ang mga bodyguards na yon ay lahat nagbibigay ng impormasyon para kay Queen Duazul at si Queen Duazul naman ang nagbibigay ng mga impormasyon na yun papunta sa kanyang mga anak. As for the other princess naman guys, ang 6th prince na si Tyson ay may 5 personal bodyguards, 5 servants at may 2 siyang hunters na nanggaling sa asosasyon. Ang 7th prince naman na si Lazarus ay may 4 personal bodyguards, 6 Queen Duazul bodyguards na nanggaling sa Royal Guards at 3 hunters na nanggaling sa organization. Mayroon din siyang isang servant at katulad ng kanyang mga kapatid na itong si Camellia at si Tsube pa, nakakasagap at nagsishare din siya sa impormasyon na nakukuha ng mga bodyguards na ikinalat ng kanyang nanay na si Duazul. Ang 6th prince naman na si Sale Sale ay may 6 personal bodyguards, 3 Queen Suwinko guards na mga Royal Guards and 3 servants. 9th prince na si Halkenberg na may 14 personal bodyguards, 10th prince Kakcho na may 2 Queen Suweko Royal Guards, 3 Hunter Association members and 5 servants. 11th prince na si Fugetsu na may 2 Queen Suweko bodyguards and 8 servants. Pagdating naman kay Prince Momose na patay na nga, ang lahat ng kanyang mga personnels ay naipasa at naipasok na ngayon sa loob ng residence ng 13th prince na si Marayang. And last but not the least, ang 14th prince, ang pinakabata sa lahat na si Prince Wobble.
na may natitira na lamang ngayon na 2 Hunter Association members at isang servant na knowingly ito ay si Bill, si Kurapika at si Shimano. But switching of scenes na naman guys, it is currently Tuesday and 1:27 PM. Makakarating tayo ngayon sa quarters sa residence ng 11th Prince na itong si Fugetsu na napakalungkot at tinitingnan ang mga pictures nila ng kanyang kapatid na si Kakcho. Dahil nga matapos ang nangyari sa loob ng passage na kung saan ay pinagbantaan siya nito, malungkot siya dahil napakatindi ng kanilang pinagsamahan. Pero dito ay biglang nagulat na lamang itong si Fugetsu nang may mapansin siyang nag-appear na isang pinto. Isang parabang magical designed na pinto na hindi naman talaga actually dapat naroon. Of course, hindi naman agad ginalaw at binuksan ni Fugetsu ang pintong ito, pero napansin niya na familiar ang itsura ng pinto. Naalala niya na kamukhang-kamukha ito and identical ito sa pinto ng pinapasukan nilang worm. Ang magic worm na pinapasukan at pinaglalaruan nila dati nitong si Kakcho nung bata pa sila. Dito din ay napansin ng iba pang mga bodyguards na gumagalaw na itong si Kakcho, pero para hindi malaman ng mga bodyguards na mawawala at aalis siya para pumasok sa pinto, gumawa siya ng isang decoy. Nagpanggap siya na nasa loob pa rin siya ng kanyang kwarto habang inilalagay ang mga unan at ang iba pang mga bagay sa ilalim ng kumot para palabasin na nandun siya at nakahiga kahit umalis na talaga siya. At dito nga ay tinahak at pinasok na nitong si Fugetsu ang pintong ito. At ang loob ng pintong yon ay identical talaga at para bang ito talaga yung pinaglalaroan nila ng magic worm. Naisip din dito ni Fugetsu na way back then ang iniisip at ini-imagine talaga nila ni Kakcho ay sa pamamagitan ng magic worm na ito ay kaya nilang pumunta sa kahit na saan. At hindi nagtagal, nagulat na lamang itong si Kakcho nang makita niya na nagkaroon ng hole sa kanyang bed, sa kanyang higaan na kung saan ay lumabas at umultaw ang ulo nitong si Fugetsu. Gulat na gulat itong si Kakcho, pero knowing na alam na nga nila na possible ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng Nen, hindi naman siya ganon ka-shocked sa mga pangyayari. Sinabihan din niya itong si Fugetsu na wag itong maingay dahil baka nga patayin siya at hindi na siya patakasin ng mga bodyguards matapos niyang hindi sundin ang rules na ibinigay ni King Nasubi. And since hindi din pwedeng magsalita itong si Fugetsu dahil maririnig siya ng mga bodyguards, gumawa na lamang sila ng sign language para makapag-usap. Na hindi nagtagal, pinaalis din itong si Kakcho si Fugetsu at pinabalik sa kanyang residence. Pero hindi yun makakatakas dito kay Melody. Naramdaman ni Melody na biglang tumaas ang heartbeat nitong si Kakcho kaya naman nabahala siya at maging ang isa pa sa mga bodyguards ay naramdaman din ang changes na yun. Agad nilang pinuntahan nitong si Kakcho at agad nilang in-inform ang mga bodyguards na nasa shift sa kanyang room. Pero dito ay nakita nila na walang problema. Normally at wala namang kahit na anong masamang nangyari kay Kakcho. Agad na tinanong nitong si Melody si Kakcho kung anong problema. Nasinagot naman nitong si Kakcho na walang problema, wala siyang pakialam. Kaya naman sinabi ni Melody dito kay Kakcho na kailangan niyang mag-rely sa kanila ng kahit konti. Hindi siya makakasurvive at hindi siya magiging successful sa gaganapin na succession war, sa gaganapin na battle royale kung hindi siya magtitiwala sa kanyang mga bodyguards. Nasinagot naman ni Kakcho na wag daw magsalita itong si Melody na para bang alam niya kung anong nangyayari, na para bang naiintindihan siya nito. Hindi naman daw siya ang binigyan ng utos ng kanyang tatay na makipagpatayan sa lahat ng kanyang mga kapatid. Nang dahil dito ay naisip nitong si Melody na hindi naman talaga actually siguro masamang ugali ni Kakcho at nagpapakita lamang siya ng ganon na front, ng ganon na personality para hindi siya pagtulungan at unahing patayin dahil mabait nga siya. Dahil dito, naisip ni Melody na it is the time para ipagtapat dito kay Kakcho ang tungkol sa Nen bago pa maging huli ang lahat para sa kanya. Then switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa 8th Prince na itong si Sale Sale. Same thing, wala pa rin nagbago, pa-chill pa rin itong si Sale Sale habang nakikipaglampungan sa kanyang mga eabab. Dito pa rin ay nandito pa rin si Rian na ang assassin niya na ipinadala nitong si Prince Benjamin para patayin siya. Pero patuloy pa rin ang pagmamatyag niya, patuloy pa rin ang pag-observe nitong si Rian at wala siyang ginagawang kahit anong move. Pero sa loob-loob niya, napakarami na nang na-figure out nitong si Rian. Nalaman niya na ang ability or ang guardian spirit beast nitong si Sale Sale isang manipulator. Isa itong diffusive induction type na although hindi ganun katindi agaran ang nagagawang epekto, kaya nitong makapag-control ng napakaraming mga targets sa pamamagitan ng puting usok na naire-release ng mga bibig na nasa Nen beast nitong si Sale Sale ay nagagawa nitong makontrol ang mga tao sa paligid niya
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng goodwill o pagkakaroon ng maayos na pagtingin sa kanya, as if para bang kumakampi siya dito, para bang papanigan nila itong si Sale-Sale kapag nakalanghap na sila ng enough na white smoke mula dito sa Nenbeast. And not just that, hindi constant ang amount ng white smoke na naire-release ng Nenbeast na ito. Nakadepende yon sa emosyon at sa nararamdaman na feeling nitong si Sale-Sale. Meaning kapag mas masaya siya, mas marami talagang naire-release na white smoke. Kaya hindi pwedeng patuloy na maging masaya itong si Sale-Sale dahil mapupuno ng white smoke ang loob ng residence. Upon inhaling a certain amount, kapag nakahigop at nakalanghap ka na ng sapat na white smoke, ay mag-a-appear ang isang copy, ang isang identical na Nenbeast sa katawan ng individual na yon na nakahigop ng white smoke. At hindi lang yon, tulad ng original, ang nag-a-appear na Nenbeast na yon sa mga nakahigop ng white smoke ay nagre-release din ng kanilang sariling white smoke. Meaning, napaka-contagious ng ability na ito. Napakabilis nitong kumalat. At dahil dito ay nakaisip ng tatlong possibilities, ng tatlong napakatinding uses itong si Rian na pwedeng gawin nitong si Sale-Sale. Una dito yung i-control at ang magpadami pa ng allies. Pangalawa naman ay ang mag-erode o magpababa ng number ng enemies. Dahil kapag nga nahigop nila ang white smoke, hindi na sila magiging kalaban at kahit kalaban ka pa, once you have inhaled enough, kahit kalaban ka pa, magiging kakampi ka nitong si Sale-Sale dahil yun ang ability ng kanyang Nenbeast. At ang pangatlo naman at ang pinakamalala sa mga prediction nitong si Rian ay sa pamamagitan ng pag-inhale ng white smoke, ang mga magkakaroon ng goodwill towards Sale-Sale, ang mga magiging kakampi niya sa pamamagitan ng ability na ito ay mananakawan niya ng ability. Meaning, magkakaroon ng napakaraming abilities itong si Sale-Sale. Also guys, nakadepende din daw sa kung gaano ka-strong ang will ng kanyang mga targets, kung gaano kabilis, kung gaano katagal magte-take ng time bago completely maging under control nitong si Sale-Sale ang mga targets na yon na makakahigop ng white smoke. Tulad ng mga Eabab na kalampungan niya, nag-take lamang ng half day bago completely mag-manifest at mag-appear ang panibagong parabang Nenbeast na katulad ng kay Sale-Sale sa ulo nila. Pero pagdating naman sa bodyguard na si Koroabde, nakasabay at kasama niya lagi sa ginagawa nilang shift, 16 hours a day silang nagbabantay kay Prince Sale-Sale, hindi pa rin to nagiging under control at wala pang nag-a-appear na parabang Nenbeast sa ulo niya. Posibleng ang rason daw nito ay dahil sa napaka-loyal nito sa kanyang kliyente na si Queen Tang Zhaoli, na dahilan kung bakit medyo matagal ang tinetake na time bago siya completely maging under control nitong si Sale-Sale. Kaya naman nakapag-desisyon na itong si Rian na once na malaman niya kung gaano katagal ang itetake na time bago completely maging under control ang isang target na napaka-loyal sa isang kliyente, i-unleash niya na ang Predator. Kung sakaling maging effective daw ito laban sa Guardian Spirit Beast ni Prince Sale-Sale, makakapag-contribute siya sa magiging victory ng kanyang kliyente, ng kanyang master na si Prince Benjamin. As for the ability guys, ang Stranger Predator ay isang conjurative ability na kapag nakapili ng isang target itong si Rian at kapag inactivate niya ang kanyang Nen, ay makakapag-grow ng isang Predator sa loob ng kanyang katawan. Unti-unti itong madedevelop hanggang sa dumating ang point na kaya na nitong mag-manifest. But the thing is, nakadepende ang lahat ng yon sa isang kondisyon kung gaano kalakas ang makikreate niyang Predator. Depende sa kung gaano katindi ang accuracy, kung gaano ka-precise ang analyzation na ginawa niya sa ability ng kanyang target. At mas magiging mas malakas pa ito kung nanggaling siya sa isang complete ignorance na para bang wala talaga siyang kaalam-alam sa kung anumang impormasyon ang meron sa kanyang target, habang unti-unti niyang nabubuo at na-analyze ang kanyang target hanggang sa dumating sa point na alam niya na, basang-basa niya na, kilalang kilala niya na ang target, makakapag-create siya ng isang complete counter na Predator sa kung sino man ang target na yon, na nangangahulugan na napakalakas nito kung dumating sa punto na talagang completely mabasa ni Rian ang kanyang kalaban, pero napaka-uneffective. Wala itong kwenta at magiging powerless ito kung gagamitin ito against simple reinforcers at simple emitter attacks. Dahil kung wala naman siyang i-analyze, anong magiging growth ng Predator na ginawa niya? Wala. Simply, walang kwenta yon. Kaya para ito sa mga komplikadong abilities. At tulad ng sinabi nitong si Rian, dinedetermine na lamang niya kung gaano katagal ang itinetik na time para completely maging under control nitong si Sale-Sale si Koroabde, at kapag nalaman niya yon, i-unleash niya na ang Predator. But switching of scenes na naman, makakarating naman tayo ngayon sa third prince na itong si Zhang Li.
Dito'y biglang may parabang pumatak na bagay sa likod nitong si Zhangli na hindi nila alam kung ano, pero base sa tunog nito, para itong isang metallic material. Agad na chinek nitong si Zhangli kung ano yon at yun ay isang coin. Napansin din yun ng dalawa pang mga bodyguards sa kanyang likuran na ang isa ay nanggaling kay Prince Benjamin. Dito ay sinabi nitong si Zhangli sa kanyang bodyguard na bakit daw hindi pa nila pulutin yung nalaglag nilang pera. Na sinagot ng kanyang personal bodyguard na walang may-ari sa kanila ng perang yon. Nalaglag na lamang yun out of nowhere. Na of course, ipagtataka naman nitong si Zhangli na paano naman mangyayari yon. Pero pinatunayan yon ng bodyguard ni Benjamin habang sinasabing totoo daw ang claims ng kanyang bodyguard. Pero ang katotohanan, alam naman talaga ng bodyguard na ito ni Benjamin kung ano nangyari. Pero since siya nga lang marunong gumamit ng NEN sa loob ng residence, hindi niya sinabi ang totoo dito kila Zhangli dahil ang katotohanan pala, ang bagay na na-drop na yon ay nanggaling sa bibig ng NEN beast nitong si Prince Zhangli. Dahil wala namang benepisyong makukuha si Benjamin kahit pa ibahagi ng bodyguard ng ito kay Zhangli ang katotohanan. And honestly hindi pala itong unang beses na nangyaring bagay na to. Ito pala yung pangalawang beses na. The day before ay may ina-drop na din palang isa pang coin ang NEN beast na ito ni Prince Zhangli na wala lamang ibang nakapansin kung hindi siya. Pero hindi niya pa sinasabi ang tungkol sa bagay na yon dito kila Zhangli. Kung anong nagagawa ng coin na ito, kung anong ability ng NEN beast ni Prince Zhangli, hindi pa yun na-confirm sa chapter na ito na kailangan na nating antayin sa susunod na video. Pero konting spoiler guys, sa susunod na chapter na yon ay maire-reveal na ang mga abilities ng mga NEN beast ng ibang mga prinsipe. Ang tunay na form ni Bisky na ikinagulat nitong si Vergay at ang katotohanan sa likod ng pagkawala nila Mariam. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon at ng iba pang mga upcoming videos, i-ring nyo ng bell button at mag-subscribe na rin kayo guys. Also don't forget na meron tayong official Facebook page at official TikTok account para sa mga updates tungkol sa Hunter x Hunter at tungkol sa channel natin. Also, bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napakasolid na mga supporters na ito na napakatagal na nagantay ng pag-release natin ng sumunod na chapter. Maraming salamat guys. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.